Di ganong karami yung mga labahan ko ngayon dahil ilang araw na walang pasok sa school yung mga estudyante ko. Pagkatambak yung mga labahan ko, gusto ko maaga nag-uumpisa maglaba. Pero ngayon dahil kaunti nga lang ito, hapon na ako nag-umpisa magsalang ng labahan. Pagdating naman ng haponan, si Isdi na nga yung pinagdesisyon ko sa kung ano nga yung gusto niyang bilhin ulam. Manok yung binili niya at iprenito ko. Pagkatapos bumili na nga rin siya ng 2 taling sitaw. Hello langga, magandang araw. Kaninang umaga, suspended na naman niya yung pasok ng panghapon. Yung regular na uwi nila bunso alas 12 pa ng tanghali. Pero ngayong araw maaga nga sila pinauwi. Bandang 11:30 sinundo ko na yan si bunso. Pagkatapos isinabay ko na nga rin si Chochay dahil pwede naman na sila sunduin. 1:45 pa ang uwi dapat niya nila Chochay. Pero kapag may sumundo sa kanila ng maaga, pwede na nga sila iuwi. Pagkarating namin ng bahay, hindi na muna ako pumasok. Doon na muna ako banda sa may labas at nag-ayos ng mga paninda. Bago kasi pumasok si Isdi sa trabaho, pagkatid niya kaninang umaga sa mga estudyante namin, dumaan na muna siya sa palengke at namili ng mga toasted na tinapay. Hindi ko na iayos kaagad nung umaga dahil napakaaga pa nga lang umuulan. Kaya pagka uwi ko galing magsundo, tsaka ako nga lang inayos yung mga napamili niya. Habang nag-aayos ako ng mga paninda sa labas, yung mga chikiting ko naman pinakain ko na ng tanghalian. Pagkatapos nila makakain, pinakyat ko na nga rin dahil magsasalang ako ng mga labahan. Pagkatapos ko mailagay yung unang salang na labahan kong mga decolor, tsaka pa lang ako kakain ng tanghalian. 3:42 na ng mga oras na to, pero kakain pa nga lang ako ng tanghalian. Pagka may naumpisahan kasi akong gawain, hindi ko yan tinitigilan hanggat hindi natatapos. Pagkarating namin galing school, ang balak ko lang sana noon iaayos yung mga tinapay na napamili ni Isdi. Tapos hanggang sa napunta na sa pagpupunas, paglilinis ng mga paninda. Yung mga chikiting ko pala, yung inulam nila nung tanghalian, yung niluto ni Isdi na luncheon. Ginaon nila yung iba noon pagkatapos may natira pa dito sa bahay. Pagkarating nila galing sa school, yun yung pinaulam ko sa kanila. Ako naman may isang pirasong paksiw dito. Nagpaksiw ako kagabi at isang piraso na nga lang yung natira. Yan na yung iuulam ko. Nakita ko nga rin na may 2 pirasong saging pang natitira, kaya kinuha ko na nga rin at nagdimpla na rin ako ng kape. Pag ako na lang din naman yung kakain at nakakain na yung mga chikiting ko, kahit na walang ulam, wala nga akong problema. Basta kapag wala dito sa bahay si Isdi, pagdating sa ulam, yung mga chikiting ko lang yung iniisip. Pagdating sa iuulam ko, madali ko na lang nasosolusyonan. Pwede na sa akin yung isang tasang kape. Ito na yung tanghalian ko ngayon. Kain tayo lang ga. Hindi na bago sa akin yung ganto dahil laking bukid niya ako. Maswerte na kami doon kapag nakapag-ulam kami ng tuyo ng isang beses sa loob ng isang linggo. Nagana kami doon sa mga gulay dahil lang sa palibot nga lang ng bahay namin. Pero yung mga isda o kaya kahit na tuyo, bibihira kaya lang. Sanay na sanay ako mag-ulam ng asin. Yung mga chikiting ko naman, sinisigurado ko na nakakakain sila ng maayos. Bandang alas 4:30, okay na nga itong una kong sinalang na labahan. Kaya kinuha ko na nga rin para maisampay na ng mga chikiting ko. Hindi naman na mahirap isampay dahil naka-dryer na at hindi ganong kabigat. Kaya hinahayaan ko na nga silang magsampay. Ilang araw pala na walang pasok sa school yung mga chikiting ko. Kaya kaunti nga lang itong mga labahan ko ngayon. Kahit yung labahan kong mga puti, kaunti nga lang din. Yan pa naman yung pinakamarami kong nilalabhan kapag may pasok sila sa school. Nung tanghali pala nung nagsundo ako sa mga estudyante ko, kagaya nga kahapon, hindi na naman niya ako nakadaan sa palengke para bumili nga ng mailulutong ulam namin ng hapunan. Pag-alis ko pa lang kasi ng bahay, sobrang lakas na ng ulan. Kaya hindi na nga ako dumaan pa sa palengke. Dumiretso na ako sa school para sunduin yung mga chikiting ko. Kaya ayun, si Isdi na nga lang din yung bumili nitong iluluto kong ulam. Nung nakaraan pala na sumahod si Isdi, bumili siya ng 25 kilos na bigas. Naubos na kaya ngayon ito, bumili ulit siya ng 2 kilo. Sakto may pangsaing lang kami ngayong hapunan. Bukas na nga ako bibili ng medyo maraming bigas. Nung nakaraan, bumili nga rin si Isdi ng isang taling sitaw. Kulang pa kay La Chochay kaya ngayon bumili ulit siya ng 2 tali. Yung isang tali, kaunti lang. Pagkatapos 30 pesos na yung binili niya. Bali 2 tali itong nabili niya ngayon. Dahil nga nung nakaraan, nagre-reklamo yung mga chikiting ko na kaunti nga lang daw yung sitaw. Paborito kasi nila yung ginigisa ko lang kahit na walang sahog na kahit na ano gustong-gusto nila. Para may pang-partner nga yung igigisa kong sitaw. Bumili nga rin si Isdi nitong manok at ipiprito. Yung ulam namin ngayon, hinayaan ko na nga si Isdi na siya na yung mag-isip sa kung ano yung bibilhin niya. May binili na rin naman siyang gulay kaya hindi ko na nga inadobo itong manok. Kadalasan kasi kapag nabili nga siya ng manok, inaadobo ko para may pangsabaw yung mga chikiting. Pero ngayon dahil magigisa nga ako ng sitaw at lalagyan ko na lang yun ng sabaw para yun na yung pangsasabaw ng mga bata. Nung nakaraang linggo pala na naglaba ako, napakarami ko ang labahan ng mga kumot pati na nga rin mga towel. Pero ngayon kakaunti lang itong nilabhan. Ilang araw kasi na halos walang tigil yung ulan. Kaya isang bisis nga lang naliligo yung mga chikiting ko sa loob ng isang araw. Kaya kaunti nga lang din yung nagamit nilang towel. Pagkatapos yung kumot naman, ako nga lang yung nagamit yan. Yung mga chikiting ko kahit na sobrang lamig, hindi sila nagkukumot. Yung pinagsasaingan ko pala na malaking kaldero, may natira pa kaming kanin dun. Kaya dito na ako magsasaing sa medyo maliit. Wala rin naman pasok bukas yung mga chikiting ko. Kaya hindi ko nga kailangan magsaing ng marami. Itong isasaing ko ngayon ay para lang sa hapunan namin. Bukas naman ng umaga, dadamihan na ni Isdi yung pagsasaing niyan para sa babaonin niya, para sa almusal ng mga chikiting ko at para sa tanghalian namin. Pagkatapos ko makapaglagay ng bigas doon sa kaldero, binalikan ko na nga itong piniprito ko at baka masunog. Napakalit lang ng bahay namin. Yung lababo katabi nga lang nung lutuan, kaya mabilis nga lang din kumilos. Itong gantong pinagsasaingan ko pala na maliit naming kaldero. Sakto lang sa amin yan ng isang kainan. Kaya kapag tag-init, madalas dyan ako nagsasaing para wala nang nababaho na kanin.
kanin, isang kainan lang namin nauubos na kaagad. Minsan naman may natitira pero hindi ganong karami. Anong oras na ako nakapag-umpisa magluto? Alas 8 na nagpiprito pa lang ako. Yung dalawa kong chikiting gising, yung panganay ko, pati na nga rin si Chuchay, pero si Bunso tulog. Kagantong oras at nagluluto pa lang ako. Mayat maya na yung baba ng mga chikiting ko. Buti na nga lang din at nung hapon, pinagmerienda ko na muna sila kaya hindi sila gaanong nagugutom. Itong sitaw pala, nalaman ko lang na 60 pesos yung bili ni SD sa 2 tali nung kumakain na kami. Ako nga yung namamalingki, yung binibili ko talaga yung pinakamurang gulay. Sinasabihan ko rin naman yan si SD na kapag bibili siya, kung ano yung pinakamurang gulay, yun na nga lang din yung bilhin. Kaya lang, nung nakaraan na bumili siya ng sitaw, nagreklamo yung mga chikiting ko na kaunti nga lang daw yung binili ni Papa nila. Kaya siguro bumili ulit siya ngayon ng medyo marami kaya naman. Kaya maaari, mas gusto ko na ako yung bumibili ng may uulam namin para nababudget. Pagka si SD kasi yung namamalingki, ako palagi nga kaming sobra-sobra sa budget. Kagaya nga ngayon, itong sitaw pa lang 60 pesos na, yung manok medyo marami yung binili niya. Hindi ko na nga siya tinanong kung magkano yung pagkakabili niya. Basta pagkasahod niya, hinahayaan ko na muna sila na mamili ng ulam. Pero kinabukasan hanggang sa susunod ulit na sahod niya, puro mga gulay na naman niya yung iluluto ko, di kaya tokwa. Madalas puro mga gulay na dahon-dahon dahil yun lang din naman yung mura, kagaya ng kangkong, ng alugbati, ng talbos ng kamote. Para mairaos lang yung budget hanggang sa susunod ulit na sahod. At ito na nga, pagkatapos ko makapagluto, naghain na nga rin ako kaagad. Si Bunso naman tulog pa kaya pinagising ko na sa ate at kuya niya. Alam kong nagugutom na yan sila kaya naghain na ako kaagad para makakain. Hanggang dito na nga lang po muna lang ga. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!